Welcome po kayo, welcome po. Kararating ko lang po, ako na kung nagkukuha ang kanina, yung bottom. Mahako po ako sa Espiritu. Luke 16:3. Wala ka naman pala yung kaso na Luke 16:23. And I read, Ito pang YouTube. and being Ito in pwede torment, sila he pagdagaan. lifted up his eyes from Abraham, Apollo, and Lazarus in his bosom. Pupunta ko dito yung bosom. Wala mong pagkain. And so Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Parang ay kaya po pinamaan. Hindi, ano sabihin? Nakapunganga. Kung may tanong ka, kung wala ng tanong, sige, share na. Ay kaya po huwag na po masyado mga ng talata, baka hindi po kasi bukod nila mo ito. 40 verse 11 he will feed his flock like a shepherd. He will gather in the lamb with his arm and carry them in his bosom. 40 verse 11. Two bosom na po ito, no? Tapos, susog po na he was beside. Mabasahin po, God 1:18. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father. He has been here to give. Nagbigay po ako ng Luke. Putol na siya. Bigyan niyo po ako ng konkretong definition what that is mean by bosom. Binasa ko kung John 1:8. Kung maibibigay niyo po, credit po. Yes. Yung bosom po, no? Yes, so. Sa term po namin, sinapupunan ba? Ama ba, hindi po kayo na pwede sinapupunan, pwede katabi mo. Diba, walang gano'n, ano? Ngayon, yung bosom, ang paliwanag po namin, ano? Kaya kinabalagin po kami kung ano stand ng dito sa scriptures. Ang bosom po is the Logos. Hindi niyo po ata naabutan yung paliwanag ko po kanina na application po ng Logos. At yun naman kayo, nakahulugan po ng Logos, yung indicator ay talk. So yung isang kahulugan ng Logos na paliwanag namin is a talk or concept. When you say talk or concept, in the mind of God, hindi po ito literal existence. Yung existence mo na nasa bosom, yung Son na nasa bosom ng Father, sa turo po namin, it's not a literal existence. Ang turo po namin, nasa mind of God. At siya po yung pinaka-reason. Yung tundok na ito, siya po yung seed na magkakaroon ng seed. Nagiging plural. Turo ni Jesus Christ. Kinamin yung isa, pagkatapos, dadangin. So yung seed na yan, nasa kaisipan ng Diyos, ito po ang pinaka-cream of the crop na tumakbo sa kaisipan. Marami pong verses sa Bible niya, pinanukala yan. When you say pinanukala ng Diyos, hindi po ito literal na basis. Because yung isip ng Diyos is eternal thought. When you say eternal thought, no? Eternal thought of God, nung nasa isipan pa ng Diyos, wala pong literal na nag-i-exist dyan. Yun po ay panukala ng Diyos na in beyond time. Pag sinabi pong beyond time na panukala ng Diyos, the mind of God, na tumatakbo sa kaisipan niya, that is foreknowledge. Lahat po yun ay not literal exist. Hindi po nag-exist na literal. Kailan po yung existence ng mind ng Diyos? Nung tumakbo po ang panahon, when the dispensation of the fullness of time, sabi po sa Ephesians chapter 1, basahin po natin. Iko po lang ng scriptures.
Sa 10 minutes na patay mo na. Sa Ephesians chapter 1, verse 11, sabi po niya rito, Pagkatapos yung patay. in whom, sa Messiah na nasa busong, in whom also we have obtained an inheritance being predestinated. May binanggit siyang predestinated, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel. On whom? Saan po yung whom? Saan siya naroon? Yung busong ng, yung anak sa busong, saan naroon yun? Papakita ko po sa inyo sa